Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Muli ho, Happy Resurrection Sunday sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating paggawain ng pagsamba dito sa Jesus Christ Baptist Church. We'd also like to welcome ang ating mga kapatiran, mga kaibigan na nakatunghay sa ating live stream. Tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos na tayo ho ay meron pa rin kadayaan na sumamba sa Panginoon. As we have said, hindi sinisikil ng gobyerno ang atin hong pagsamba, ngunit sinusubukan nitong ingatan ng mga mamamayan sa kasalukuyang pandemya, and we are in unity with that. At patitilihin ho natin, habang tayo naririto, patitilihin ho natin yung ating mga healthy safe protocols. May mga alcohol ho tayo dyan, yung ating physical distancing, yung ating face mask and face shield ay patitilihin din po natin. At nawa, tayo ho ay patuloy na ingatan ng Diyos. Pero kagaya nung ating sinabi,
Believers are not immune. Hindi tayo immune sa mga ganyang bagay. At marami na tayong meron na tayo mga kapatiran, I should say, na hindi ho dito sa ating church. Though meron hong umaattend sa ating church, sila mismo buong kanilang pamilya halos ay nagka-COVID at naka-recover na naman. Pero salamat sa Diyos sa patuloy niyang pag-iingat po sa atin. Well, this is Resurrection Sunday. Kagaya ho ng atin hong sinasabi at laging pinapaalala, every Sunday, we do remember and celebrate ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Pero extra special ho ngayon sapagkat ito ay isa sa mga tinutaguriang sacred holidays ng Christianity. Bukod sa Pasko, isa ito sa mga linggo na kung saan napupuno ang maraming mga churches. Pero, sad to say, hindi ganito yung kalagayan ho natin ngayon. Usually, may mga iba't ibang mga espesyal na mga gawain mula pa nung Biyernes Santo, mula pa nung Huwebes, usually may mga 7 last words, evangelistic services, so on. At ginagawa rin ho natin yan dito sa ating church. Pero again, sa kasalukuyang pandemya, ay ito ho ay hindi ho nabibigyan ng kaganapan. Pero, kagaya ho ng ating pinag-aaralan naman sa ating Saturday Night Bible class, sa ating time in the Word, ay yung ipag-evangelize. It is our duty as believers to communicate the gospel sa ibang mga tao, hindi lamang doon sa mga programa na meron tayo, kung hindi sa mga pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon na nakakasalamuha ang ibang mga tao sa araw-araw. So tayo ho ay patuloy na nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon. Ilan ho mo ng mga announcements and paalala. Ating ho mga ministeryo ay again na under the new normal pa rin. Ang atin hong time in the Word tuwing Wednesday and Friday ay nagpapatuloy at pinag-aaralan natin napakahalagang pagsa ng evangelism. How should we share the faith na atin hong ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At patuloy tayo nagsusubok na i-improve yung ating mga pag-aaral. We are now using slideshow sa pag-aaral natin. At pag-pray nyo si Brother Paul, dagdag na wisdom paano i-improve ang mga bagay ho na ito. At nawa ay patuloy na gamitin at pagpalain ho ng Panginoon. Ang atin hong mga sinusuportahan ng mga misyonaryo at manggagawa, we have Brother Lester Abella sa La Union, we have Brother Joel Cristobal sa Rizal, and Brother Cunard Aviva sa Thailand. At patuloy ho ang ating suporta sa kanila. So we would like to encourage ang ating mga kapatiran, ang ating special offering ay doon pa rin ho patungo sa ating missions giving. And this is very, very biblical. Ang Philippians ay pinasalamatan ni Apostol Pablo because they are in partnership with him in the ministry of the gospel. At nawa tayo ay masumpungan ng Panginoon. Hindi man tayo tawagin na pumunta sa ibang mga lugar, ay tayo ay magpagamit sa Panginoon to be in partnership sa bagay ho na yon, and we can support them financially. Siyempre, una sa lahat ay yung panalangin natin para sa kanila. Gusto kong i-remind ang mga mananampalataya to please pray for Myanmar. Alam ho natin yung nangyayari ho na kudita sa lugar ho na yon, at mayroong mga, tama nga ba Myanmar? Tama ba yung alaala ko? Okay. Ay mayroong mga missionaries na naiipit. I've read a missionary letter from the Heart Kai Missions nila Paul Washer. So pag-pray ho natin, napakahirap at delikado ng kanilang kalagayan. Nawa, gamitin ito ng Diyos upang lalo ang ebanghelyo ay mapasok at mamayani sa ganong kalagayan man. So yun ho, ang ilan sa mga paalala natin. Walang nakapag-update sa akin patungkol sa mga birthdays or mga celebrations. Baka meron ho. Meron bang may birthday ngayong linggong ito? Meron bang nagdiriwang ng anniversary? Wala naman. Okay? So again, kung meron, pakibati nyo ho sa ating comment section para malaman din ho natin. At kami ho ay nakikigalak sa inyo sa katapatan ng Panginoon. Okay, so yun ho. Liban na lang kung meron akong mga nakakalimutan na meron gusto magpaalala sa akin. Wala naman. So tayo ho ay patuloy sa ating pagsamba. At ngayon sa daling hong ito, tayo ho ay dadako sa ating sandali ng katahimikan upang manalangin, upang ihanda ang ating mga sarili, hingi ng tulong ng Panginoon sa ating pagsamba sa Kanya. Tayo po ay manalangin sa Diyos.
Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami muli ay lumalapit sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, na namatay para sa aming mga kasalanan, muling nabuhay para sa aming katuwiran, at ngayon ay namamagitan para sa amin. Kaya kami ay merong kumpiyansa ng aming panalangin na iyong dinirinig sangayon sa iyong kalooban. Panginoon, ngayon sandaling ito, tulungan mo kami. Tulungan mo kami na tunay ngang maialay sa iyo ang aming mga sarili bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. Saliksikin mo kami ngayon, Panginoon. Saliksikin mo po ang mga gawa ng aming mga kamay, ang mga salita ng aming bibig, ang maging ang mga haka at naisin ng aming puso at kaisipan, at anuman na taliwas at labag sa iyong kalooban. Panginoon, pakita mo sa amin. Bigyan mo kami ng banal na pagkamuhi sa kasalanan. Bigyan mo kami ng galit sa kasalanan. Una ay sa mga kasalanan nakatahan pa sa amin. Katulungan mo kami sa biyaya mo na patayin ang mga kasalanang ito. At Panginoon, anumang mga nagawa namin laban sa iyo, patawarin mo kami. At wala kaming ibang inaasahan, wala kaming ibang tinutungtungan kung hindi ang aming Panginoong Hesus. Ang katotohanan na siya ay nagbayad ng aming mga kasalanan. Sa pamagitan niya ay meron kaming kapatawaran ng aming mga kasalanan. Panginoon, ngayon sandaling ito, ngayong araw na ito, marami ang umaalala sa katotohanan na muling nabuhay ang aming Panginoong Hesukristo. At Panginoon, kung merong mga grupo na o merong mga tao na tunay na nakakaalam ng halaga at ng bigat at ng hiwaga at ng kadakilaan ng katotohanan ito, walang iba kundi kaming mga mananampalataya ng Ebanghelyo. Kung merong tunay na dapat nagbubunyi, nagdiriwang sa katotohanan ito, ay kaming mga Kristiyano. Kung merong nagbibigyan ng talagang kagalakan at pag-asa sa katotohanan ito, muli, walang iba kung hindi kami. Salamat po, O Diyos. Nawa, Panginoon, ay hindi lamang isang araw sa isang taon na pagdiriwang, kundi, Panginoon, buong taon na aming tungtungan at kapitan ng pag-asa at katotohanan na ito. Patuloy mong paalala sa amin, patuloy mong ibaon sa aming mga puso ang kahalagahan, ang katotohanan at pag-asa na daladala ng muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo. Anawa, Panginoon, sa aming pagsamba ngayon, ikaw lamang ang maitaas. Ang aming pag-awit, pagbabasa ng iyong salita, pananalangin, pagkakaloob at maging ang pangangaral ng iyong salita, lahat ng papuri ay mauwi lamang sa iyo. At lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po tumayo lahat at tayo po ay umawit sa Panginoon.
Biblia sa Mark chapter 16, verse 1 hanggang verse 14. Mark chapter 16. Sabay-sabay natin basahin mga kapatid ang salita ng Diyos. Verse 1, reading there. And when the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary, the mother of James, and Salome had all sweet spices that they might come and anoint him. And very early in the morning, the first day of the week, they came unto the sepulchre at the rising of the sun. And they said among themselves, Who shall roll us away the stone from the door of the sepulchre? And when they looked, they saw that the stone was rolled away, for it was very great. And entering into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a long white garment, and they were affrighted. And he said unto them, Be not affrighted. Ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified. He is risen. He is not here. Behold the place where they laid him. But go your way, tell his disciples and Peter that he goeth before you into Galilee. There shall you see him, as he said unto you. And they went out quickly and fled from the sepulchre, for they trembled and were amazed. Neither said they anything to any man, for they were afraid. Now when Jesus was risen early in the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast 7 devils. And she went and told them that he had with him, as they mourned and wept. And they, when they had heard that he was alive, and had seen seen of her, believed not. After that he appeared into another form unto 2 of them, as they walked and went into the country. And they went and told him unto the multitude, neither believed they in them. Afterward he appeared unto the 11, as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen. Pagpalain ng Diyos, sa pagbabasa namin ng salita mga kapatid, tayo ay sandali ng nalangin. Aming Amang nasa langit, O Ama, nararapat lamang na ikaw ay purihin at sambahin mo. Sapagkat dito, Panginoon, nabasa namin ng iyong salita na iyong pinagdaloob sa amin, Panginoon, ang iyong anak ng Panginoong Jesucristo, upang manatin ang plano ng Panginoon sa kaligtasan. Doon sa krus na kalabay. O salamat aking ang Diyos, sapagkat natupad ang iyong bulat, ang iyong salita, upang kami, Panginoon, na sino man ang pasampalataya sa ginawa ng mga
iyong anak, Panginoon, upang kami na mga kasalanan ay magiging magkaroon ng katiyakan, kaligtasan, Panginoon, sa pamamagitan namin ng nananampalataya kay Kristo, sa pamamagitan ng Ebanghelyo. O Panginoon, napakaraming sisipin mo, Diyos. Na sa panahon ito, Panginoon, naganap, Panginoon, ang iyong pagkabuhay sa mga kayo. Ama, maraming salamat sa lahat ng ito. Panginoon, yung umagang ito, Panginoon, patuloy mo kami, bubayan, ingatan, Panginoon. Dahil ito po ang iyong mga anak, Panginoon, nanawa, Panginoon, ikaw ay aming masamba sa Espiritu at katotohanan, Panginoon, ngayong umagang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, sa kalusugan at kalakasan ng aming pumapsikal na katawan, Panginoon. Sa bawat isa na nandito, Panginoon. O ganun din po, Panginoon, sa bawat mga kapatid namin mga buhay na nasa kanilang mga bahay-bahay, Panginoon. Ama, sa umagang ito, amunin po ang iyong mga anak, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. Aming pastor, Panginoon, sa iglesia na ito. Panginoon, pagpalain ko siya, Panginoon. Magiging ang kanyang kabayan, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang kanyang pamanagis, Panginoon. Ang iyong katotohanan, Panginoon. Karayan po sa iyong salita ay makahatid ng makarating sa amin, Panginoon. Sa iyong mga anak, Panginoon. Upang kami, Panginoon, ay matuto. At kami, Panginoon, ay matuto, Panginoon, magtiwala, Panginoon. Sa iyong pagkamalala sa amin, Panginoon. O Diyos, alam namin na wala kami pangtungan. Hindi, Panginoon, namin katutuhan at salita. Kaya, Panginoon, kami nagpapaupaya, Panginoon, sa iyong umagang ito, Panginoon. Malaya ako, Diyos, Panginoon, sa aming mga puso at isipan, O Diyos. At nawa, Panginoon, bigyan kami ng kalimungan at kalimungan, Panginoon. Nahigit ng malawa, Panginoon, ang iyong mensahe ng parating, Panginoon, ngayong umagang ito, Panginoon. Ama, alam namin na kami, Panginoon, ay kapos, Panginoon, sa alam, at nabilidama, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Pagkagal po, Panginoon, ang aming kaalaman, O Diyos, upang kami, Panginoon, ay lumalim pa sa pagkaalam, Panginoon, pagkadiyos, pagkaalam, Panginoon, sa itong salita, Panginoon. Ama, tulungan kami, Panginoon, at nawa, Panginoon. Huwag mo kalisin, Panginoon, ang proteksyon, Panginoon, sa aming mga sarili, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, sa panahon niya ito, Panginoon, at matin, Panginoon, sa mundo, Panginoon. Panginoon, wala kami pang pag-asa. Hindi kami ang Diyos, sa iyo lamang kami tumutungtong, Panginoon. Sa iyo kami, Panginoon, bukuha na lakas, Panginoon, bigyan mo ng lakas, patuloy, Panginoon, ng bawat isa na iyong mga anak na nandito, Panginoon. Upang palabanan, Panginoon, ang sakit, Panginoon, na COVID-19, Panginoon. Na ito, Panginoon, ay nakakatakot, Panginoon. Ngunit kami ng Diyos sa amin, sa iyo kong mga anak, Panginoon. Kami, Panginoon, ay magpagpasa, Panginoon. Na sinabi po sa iyong salita, na hindi po kami kawagayaan, kaya naman. O Panginoon, napakasarap, isipin, Panginoon. Na mayroon kaming Diyos na proteksyon sa amin, na nagbibigay kami ng lakas, upang kami, Panginoon, ay tumindig, Panginoon, sa katotohanan ng iyong salita, Panginoon. Patuloy mo yung huli, Panginoon, kung makikita na yung isa, yung mga tawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at mga pagkakamali, Panginoon. Sa aming mga kasalanan na gawa, ito may tihim, ito man, Panginoon, na hayag, Panginoon. Kaya ito, Panginoon, sa iyo, Panginoon, ay wala ng bibig, Panginoon. Kaya po, Panginoon, ang kakaalam, Panginoon. Panginoon po, ang aming mga pagkukulang, O Diyos. Pagkawag po.
Gandang umaga mga kapatid. Ating buksan ang ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. Ating basihan sa ating pagkakaloob. 2 Corinthians chapter 9, verse 6. Minaraw na po kayo. Ready? Read. But this I say, he who soweth sparingly shall reap also sparingly. And he who soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good word. Pagpalaan po ng Diyos sa pagbasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O Panginoong Diyos, purihin ka. Pinapasalamatan ka namin sa araw na ito. Hindi lang dahil mabiyaya ka sa amin sa pisikal na bagay, kundi sa katotohanan ng Panginoon. Sa unang araw ng linggo, ikaw ay muling nabuhay. Panginoon, hindi ka lang namatay, kundi ikaw ay muling nabuhay. May tanda na ang lahat ng pangako mo sa amin ay totoo. Ang mga kaligtasan namin ay totoo at kumpleto. Maraming salamat po sa pag-asa na ibinigay mo sa amin. At ngayon, Panginoon, ngayong araw na ito, nawa maibalik namin ang lahat ng papuri at pasalamat sa iyong ng pangalan. Nawa mahayag sa harapan mo ang aming puso. Linisin mo ang aming puso sa harapan mo upang maging katanggap-tanggap sa iyo ang aming mga pag-aaral sa aming kawinan, sa aming panatingin, at sa aming pagkakaloob. Maraming salamat po, Lord, sa buong mundo ng pagpapala mo sa amin. Una sa lahat ng spiritual na pagpapala mo sa mga gawain Panginoon na ibinibigay mo sa amin upang mapalago ang aming spiritual na kalagayan. Maraming salamat din po, Lord, sa inyong pagpaprovide sa amin na hindi kami nagkulang, Panginoon, na kami araw-araw pa rin na kumakain at umiinom, may kami na nasusuot, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Nawala kalalahanin mo ang aming mga kapatiran, Lord, na naroon pa rin ang kahirapan. Naroon pa rin ang mga karamdaman ng mga kapatid namin na natapuan ng COVID-19, Panginoon. Kalalahanin mo sila, Panginoon. Paalala mo sa amin na bago pa lang dumating ang mga karamdaman ko, mga kahirapan, mga pag-uusig. Kaya alam mo na, Panginoon, na pinahintulutan mo ito sa maayos sa iyong kaloob. Paalala mo, Lord, na hawak mo kami at sapat ang iyong biyaya upang ingalan ang aming pananampalataya. Matatapusin mo ito at kukumpletuhin mo ito hanggang sa araw ng aming Panginoon Jesus. Hanggang sa aming pag-aaral ngayon, bigyan mo kami ng puso. Pusong may kagalakan, Panginoon, sa pagbibigay. Nawa hindi kami maging magdamo sa iyo. Nawa lahat ng binibigay mo ay maalala namin na ito ay naging masagana ng maibalik namin sa iyo ang karapat-dapat. Nawa rin kami sa araw na ito. Maging katanggap-tanggap sa iyo ang mga pag-aaral. Matanong kami mula sa sakit ng yan din ang aming mga kapatiran sa mga bahay ng natanong sila naroon ng mga tukso at makapagsampa sila ng maayos sa iyo. Totoo, kung sila
minsan sa amin, sa aming gawain dito sa church. Maraming salamat po ulit. Ikaw po ang mataas ngayong araw. Maraming salamat po. Kung isang dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Holy, holy, holy. Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim, falling down before thee, which were and art and nevermore shall be. Holy, 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 though the darkness hiding, though the idols sing when thy glory famous be. Holy, thou art holy, there's none beside thee, perfect in harmony, God and earth between. Holy, 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 Lord God Almighty, all thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Maliho, magandang umaga sa bawat isa at tayo po'y dadako sa ating mangangaral ng salita ng Panginoon. Well, isang tanong ang madalas nating naririnig sa radyo at maaaring maging sa mga patalastas sa telebisyon. Ang tanong ay ito, bakit ka bumabangon sa umaga? Para kanino ka bumabangon sa umaga? At ang tanong na ito ay naglalayon na ang tao ay itulak at mapaalalahanan sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng mga hamon, kabigatan, dagdag pa ang kahirapan na dulot ng pandemya,
Na pag naalala mo ang rason ay kahit na mabigat ang katawan, kahit pagod ang kaisipan, kahit na hirap ang damdamin, ay babangon tayo. Susulong tayo. Pero pagdating sa pananampalatayang Kristiyano, ano ang sapat na rason para magpabangon sa atin? Sapat na rason para magpanatili sa atin sa paglilingkod. Sapat na rason para magpanatili sa atin sa paghahayag ng Ebanghelyo, sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagmamahal sa kapatiran, sa gitna ng lahat ng mga hamon na ating kinaharap. And yes, today is Resurrection Sunday. And usually, ito ang isa sa mga linggo na kung saan punong-puno dapat ang maraming mga iba't ibang simbahan. Ngunit alam natin, dahil sa kasalukuyang krisis, ay nasa 10% lamang ang pinapayagan. Pero salamat sa Panginoon, kahit 10% lamang ang pinapayagan sa loob ng bahay-sambahan, ang ating pag-asa, and as we have said, ang rason para bumangon at magpatuloy sa pananampalataya ay 100% pa rin. At isa sa mga rason na ibinigay ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano para magpatuloy sa pananampalataya at paglilingkod upang huwag makilos, upang huwag huminto, upang mapaalalahanan na ang bawat paglilingkod, pagtatapat, pagsasakripisyo sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan, ay ang katotohanan na si Jesus ay muling nabuhay. Nais ko kayong anyayahan na buksan ang inyong mga Biblia sa unang Korinto, Kapitulo 15. At babasahin ho natin talatang 16 hanggang 23. 1 Corinthians chapter 15, verses 16 to verse number 23. Actually ho, ang ating pag-aaral ay mag-i-scope sa buong 1 Corinthians 15, pero wala tayong time para basahin ang kabuuan ng chapter na ito. 1 Corinthians chapter 15 verses 16 to 23. Hayaan niyong basahin ko ho at pakisundan niyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang salita ng Diyos. For if the dead rise not, then is not Christ raised. And if Christ be not raised, your faith is vain. Ye are yet in your sins. Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. But now is Christ risen from the dead, and become the first fruits of them that slept. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. But every man in his own order, Christ the first fruits, afterward they that are Christ at His coming. Kaya yung tumalun ho tayo sa verse number 58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli aming inaalala ang katotohanan na namuling nabuhay ang aming Panginoong Jesus. Aming inaalala ang katotohanan na kami ay may tunay na kaligtasan. Nawa ipaalala mo rin sa amin ang katotohanan na kami ay may hinihintay, na siya na namatay at muling nabuhay at namamagitan sa amin ngayon sa iyong kanan ay isang araw ay muling babalik. At
kami ay tatanggapin niya sa kanyang sarili. At ang may kasiraan ay papalitan mo ng walang kasiraan. Ang kamatawan na may kamatayan ay papalitan mo ng walang kamatayan. At kami ay pipisan kasama mo magpakailanman. Paalala mo sa amin ang katotohanan ito. Ito ang patuloy na maging tulak at motibasyon sa amin sa mas matapat pa at mas malalim at mas mainit na paglilingkod sa iyo. Na hindi walang kabuluhan, sapagkat tunay na muling nabuhay ang aming Panginoong Hesukristo. Tulungan mo kami, baguhin mo kami, hamunin mo kami. At Lord, mahabag ka po, magligtas ka ng mga wala pa kay Kristo Jesus. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari po magsiupo ang lahat. Ito ho ang ating pinakamensahe ngayong umaga. The past real event of the resurrection of Christ is the basis of our future hope of literal resurrection and the great motivation for our present faithfulness in service. Ang nagdaang tunay na kaganapan ng muling pagkabuhay ni Kristo ay ang basihan ng ating tunay na pag-asa ng muling pagkabuhay sa hinaharap, at siya ding dakilang motibasyon para sa ating matapat na paglilingkod sa kasalukuyan. So makikita ho natin na ang katotohanan ng muling pagkabuhay ni Kristo ay may epekto sa atin nagdaan, hinaharap, at sa kasalukuyan. Sa biyaya po ng Panginoon ay meron ho tayong tatlong bagay na ikukonsidera ngayong umaga mula ho sa mga talata na ating binasa. Una, ang importansya ng muling pagkabuhay. The importance of the resurrection. Medyo nahagingan ho natin yan kanina sa ating Sunday School. Pangalawa, the reality of the resurrections. And yes, it is with S. Ang realidad ng mga muling pagkabuhay. Dahil bibigyan natin pansin ang muling pagkabuhay ni Jesus at ang inaasahang muling pagkabuhay ng mga na kay Kristo Jesus. And then pangatlo, the hope of the resurrection. Ang pag-asa na meron tayo, at ito ang pundasyon ng ating motibasyon sa matapat at nagpapatuloy na paglilingkod, at walang iba ito kung hindi ang muling pagkabuhay ni Kristo. So tingnan ho natin una, ang number one, the importance of the resurrection. Ang kahalagahan ng muling pagkabuhay. Meron hong matinding problema sa kasalukuyan sa maraming mga iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Ang doktrina, ang katotohanan ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ang pag-asa ng muling pagkabuhay ng mga Kristiyano, as we have said, ay isang tono na wala sa tugtugin ng maraming mga pangangaral at pagtuturo sa panahon ho natin na ito. Yes, ang mga Kristiyano ay sinasabihang ligtas ka na kung ikaw ay manampalataya ni Kristo. Ang iyong kaluluwa ay pupunta sa langit. At kapag ang mga Kristiyano ay nagpapasalamat, salamat sa Diyos, niligtas niya ang kaluluwa ko. At madalas doon lamang natatapos. Pero kung ating bibigyang pansin ang sinasabi ng salita ng Diyos, hindi lamang sa pagtungo ng kaluluwa sa langit, hindi doon nagtatapos ang pag-asa na meron tayo. Hindi yun lamang ang kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo. Kung hindi lamang ang kaluluwa ang niligtas ni Kristo, kung hindi niligtas ni Jesus ang buong tao. Kasama sa binayaran ni Kristo ang katubusan ng maging ng ating mga katawan. At kasama nito ang pag-asa ng muling pagkabuhay. Kagaya ho ng ating nakita kayo ng umaga at muli nating hahagingan ngayon ho sa ating pangangaral, ang importansya ng doktrina ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus.
na kung saan narito ang mga mananampalataya sa Korinto ay naapektuhan ng maling paniniwala. Naapektuhan sila ng maling kaisipan. Ang sabi ni Pablo sa chapter 15, verse number 12, ang sabi niya, "Now if Christ be preached that He rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead?" Higit sa malamang na mayroong mga tao sa loob ng Corinth, sila'y nakikiisa sa pagkanta, sila ay nakikiisa sa maaari sa mga aktibidad sa iglesia, at maaari sila ay busy kasama ng mga taga-Korinto, ngunit nahandoon ang mga taong napaka-intelektual at iniisip, hindi maaaring mabuhay muli ang mga patay. As we have said kanina sa Sunday School, 25% of professing Christians in Britain denies the resurrection. They profess to be Christians. Maaari sila nasa loob ng mga churches, but they deny the resurrection, at hindi yun bagong problema, kundi dito pa lamang sa panahon ng mga apostol ay naroroon na. People in the church denying the resurrection. Well, actually, to be fair, they do not deny the resurrection of Christ. They deny the entirety of resurrection. Pero isa sa mga implikasyon na ito, na sabi ni Pablo, kung walang muling pagkabuhay, edi hindi muling nabuhay si Kristo. At makikita ho natin dito, isa sa mga pansala ng tunay o ng katotohanan o kasinungalingan ay kung ito ay lalapat kay Jesus. At ang sabi ni Pablo, kung hindi totoong ang muling pagkabuhay, di hindi muling nabuhay si Jesus. Pero totoo ang muling pagkabuhay. At pinaalala ni Pablo sa mga taga-Korinto ang kahalagahan ng ebanghelyo na sa pamamagitan nito ay sila'y ligtas. Basahin natin muli sa chapter 15 verse 1. Ang sabi ni Pablo, "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you." Ang sabi niya, "which ye also have received and wherein ye stand, by which also ye are saved." Sa pamamagitan nito, ligtas kayo. Kayo naligtas sa pamamagitan ng ebanghelyo. At ang sabi ni Pablo, ano tong ebanghelyo ito? Verse 3, "For I delivered unto you first of all that which I also received." And I always point it out, itong dineliver ni Pablo, itong pinangaral ni Pablo, itong kaligtasan ng mga taga-Korinto, ay ito rin yung tinanggap ni Pablo, ito rin yung kaligtasan ni Pablo. Hindi siya naligtas dahil sa kanyang pagtatapat, hindi siya naligtas dahil sa kanyang paglilingkod, siya'y nakatungtong din, at ang kanyang kaligtasan ay nakabase rin sa ebanghelyong ito na kanyang ipinapangaral sa iba. At ano ito? Verse 3, "How that Christ died for our sins according to the Scripture." Verse 4, "And that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures." This is the gospel. At ito ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas. At ito ang pinapangaral ng mga apostol, at ito ang sinampalatayanan ng mga taga-Korinto, at ito rin ang tinanggap ni Apostol Pablo, at ito rin ang dahilan at tungtungan at basihan ng kanilang kaligtasan. At pinaalala ni Pablo ang katotohanan na ito, na kung saan ang sabi niya sa verse 5, nakita ni Cephas ang resurrected Christ. Verse 6, may higit 500 ang nakakita sa muling nabuhay na si Jesus. Verse 7, siya'y nakita ng kanyang half-brother na si James. And then verse 8, siya'y nakita mismo ni Pablo. Verse 13, "If there be no resurrection of the dead, then Christ is not risen. And if Christ be not risen," ang sabi ng salita ng Panginoon, verse 14, "then your faith is vain." Our preaching is vain, our faith is also vain. As we have said this morning sa Sunday School, ang buong Christian faith, ang lahat ng pangangaral for all Christians, yung mga kasalanan pa. Ibig sabihin, kayo nasa ilalim pa rin ng sumpa ng Diyos, nasa ilalim pa rin ng hatol ng Diyos, nasa ilalim pa rin ng puot ng Diyos, at kayo, verse 17, "And if Christ be not raised, your faith is vain, and ye are in your sins." Verse 18, "Then they also which are fallen asleep in Christ are perished." Ang mga nauna ng mananampalataya sa atin
ang mga Kristiyanong namatay para sa pananampalataya, ang mga pinugutan ng ulo dahil kay Kristo, ang mga sinunog ng buhay dahil kay Kristo. Lahat ng mabuting balita, as we have seen, ay hindi ito kasinungalingan. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay isang tunay na kaganapan. Ang pananampalatayang Kristiyano, isa ito sa uniqueness ng true Christianity. Hindi nakatungtong ang ating pananampalataya sa isang ideya na naisip lamang ng isang mangangaral. Hindi nakatungtong ang ating pananampalataya sa isang panaginip na maaaring nakita ng isang tao, isang pangitain, o maaaring siya'y matagal na nakaupo sa ilalim ng puno at nagbigay ng pangitain. Saka hindi ito nakatungtong sa ganun. Ang pananampalataya natin ay nakabase sa isang tiyak at tunay na pangyayari. Makasaysayan. Totoong namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan. At totoong nabuhay siyang muli. At kung ito ay totoo, ano ang implikasyon nito? Well, baliktarin natin lahat nung sinabi ni Pablo. Ang sabi niya, kung hindi siya nabuhay muli, ang pangangaral ay walang kabuluhan, ang pananampalataya ay walang kabuluhan. Kung siya'y totoong nabuhay muli, ay alisin natin yung kung. Dahil siya'y totoong nabuhay muli, ang pangangaral ay may kabuluhan. Ang pangangaral ng Ebanghelyo, ang pagbabahagi ng Ebanghelyo, ito ay may kabuluhan. Maaaring tawanan ng sanlibutan, maaaring bansagan tayong mangmang, pero may kabuluhan ang pangangaral dahil tunay siyang nabuhay muli. Hindi lang yun, ang ating pananampalataya ay may kabuluhan. Tawanan man tayo ng mga tao at sabihin na tayo ay mga old-fashioned na iniwala pa rin sa Biblia na libong-libo taon na ang nakakaraan na binigay. Well, ito pa rin ay may katuran sapagkat siya ay tunay na muling nabuhay. Ang sabi ng salita ng Panginoon, sabi ni Pablo, kung hindi nabuhay muli si Kristo, ang sabi ng salita ng Panginoon, ang ating pangangaral o tayo ay masusumpungang mga false witnesses. Pero dahil siya ay tunay na muling nabuhay, ang ating ikukwento, ang ating ibabahagi sa iba ay hindi maling pagsaksi, hindi hidwang pagsaksi, kung hindi isang tunay na pagsaksi. Hindi ka nagkakalat ng fake news. Ang iyong ibibilin, ang iyong isasalin, ang iyong ituturo sa iyong mga anak ay hindi fake news. Ang iyong ipopost, ang iyong i-share, ang iyong ite-text, ang iyong i-video call, ang iyong sasabihin sa iyong mga kamanggagawa, ang iyong ibabahagi sa iyong pamilya, ang ipapangaral sa pulpito ay totoong pagsaksi sa totoong kaganapan. Sapagkat tunay na nabuhay muli si Jesucristo. Ang sabi ni Pablo, kung hindi siya nabuhay muli, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan at kayo nasa inyong mga kasalanan pa. Oo, purihin ang Panginoon. Kung hindi siya nabuhay muli, tayo ay nasa ating mga kasalanan pa. Ang mga mananampalataya ni Jesus ay nasa ating mga kasalanan pa. Pero mga kapatid, dahil siya'y tunay na muling nabuhay, anong implikasyon nito? O tayo'y malaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Yes, may presensya pa ng kasalanan, pero malaya na tayo sa pagkaalipin ng kasalanan. Wala na tayo sa ilalim ng hatol ng ating mga kasalanan at tayo ay napatawad na at nalinis na mula sa ating mga kasalanan. Dahil siya'y tunay na nabuhay muli, ang sabi ng salita ng Panginoon, ang mga na kay Kristo Jesus na namatay na, sila'y nasa piling ng Ama. Ang mga mananampalatayang nauna sa atin, ang mga Kristiyano na nagtiis, ang mga Kristiyano sa kabila ng pag-uusig, ang mga Kristiyano sa kabila ng maraming pagbabanta ay nagtiis alang-alang sa pangalan ni Jesus. Hindi nila minulat ang kanilang mga mata na nasa alab ng apoy at parusa. Totoo sa kanilang sinabi ni Pablo, to be absent from the body is to be present with the Lord, and they are with the Lord. Naghihintay ng muling pagkabuhay ng kanilang mga katawan at ngayon nag-e-enjoy at nararanas ang presensya ng Diyos sa langit. Kapiling ang kanilang tagapagligtas dahil siya ay tunay na muling nabuhay.
Sa verse 19, ang sabi, kung hindi tunay na buhay muli si Jesus, kaawa-awa tayo. At alam niyo, may mga Kristiyano, yun ang tingin sa sarili. Kawawa naman ako, Kristiyano ako. Lugi ba? Hindi ko ma-enjoy ang buhay. Hindi ko magagawa yung mga ginagawa nila. Hindi ko magawa yung parang napaka-sasarap na ginagawa nila. Pero mga kapatid, ito ang katotohanan. Ang sabi ng salita, danas ng kahirapan, lalo na dahil sa pangalan ni Kristo Jesus. Tunay pa rin ang sinabi ng salita ng Diyos, tayo ay mapalad. And then sa verse number 32, ang sabi ho ni Pablo, kung naalala niyo ho kanina sa Sunday School, pinuntahan natin ito sa verse 32. Sa bandang dulo, ang sabi niya, if the dead rise. Pero mga kapatid, dahil siya yung nabuhay muli, ang ating pagpapagal sa kabanalan, pagpupursigil sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, sa pakikibaka laban sa kasalanan, sa pagpatay, sa nakatangang pang kasalanan sa atin, sa pagpupursigi, sa kabanalan, sa biyaya ng Panginoon, hindi ito walang kabuluhan. So tunay, ang katotohanan ng muling pagkabuhay ni Kristo ay isang napakahalagang katotohanan sa pananampalatayang Kristiyano. So nais kong hamunin at tanungin ng bawat isa, have we considered, have we given great consideration? That means, nabigyan na ba natin ng matanding pagbibigay pansin, pagtatuo ng ating kaisipan, ang bigat, ang halaga, ang ganda, ang kadakilaan ng katotohanan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Pagbulay-bulayan natin ang katotohanan ito. Pagbulay-bulayan natin ang implikasyon ng katotohanan na si Jesus ay tunay na muling nabuhay. At ating protektahan. Kung nung panahon ng mga apostol may problema na, may kumu-question na sa doktrina ng muling pagkabuhay, hindi yun nawawala hanggang sa panahon natin ngayon. Nawa masumpungan tayo na maging mga tapat na hindi lamang tagapangaral, kung hindi tagapagtanggol at tagapag-ingat ng kayamanan ng katotohanan ito na ating ituturo hanggang sa mga susunod na henerasyon, hanggang siya na muling nabuhay ay muling bumalik at sunduin ang kanyang mga mananampalataya. It's either ito ang pinakamahalaga o pinakawalang kwenta. Ang hindi na maaaring mangyari, ito ay maging medyo mahalaga. So let me ask the question. Binigyang konsiderasyon mo na ba ang muling pagkabuhay? Nanampalataya ka na ba kay Kristo na namatay para sa kasalanan at muling nabuhay? Again, hindi sapat na alam mo lang. Dapat tunay mong sampalatayanan. Dahil kahit alam mo na siya yung muling nabuhay, ngunit ikaw ay hindi tunay na sumasampalataya, ikaw ay nasa iyong mga kasalanan pa rin at patungo ka pa rin sa kapahamakan, sa parusa ng iyong mga kasalanan. So that's number 1, the importance. Number 2, the reality of the resurrection. Ang realidad. At kanina sa ating Sunday School ay nabigyan natin ng maraming mga rason at mga sagot. At as we have said, hindi ito mga ebidensya at mga scientific evidence ang ating basihan kung hindi ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Pero binigyan din at pinaalalahanan ni Apostol Pablo ng katotohanan na ang muling pagkabuhay ay isang realidad o isang makasaysayang pangyayari at maraming mga nakasaksi dito. Verse 5 hanggang 8, nandoon ang mga apostol nakasaksi, nandoon ang mahigit 500 katao na nakasaksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Sukristo, nandoon si James at mismo si Apostol Pablo ay nasumpungan niya o nakatagpo niya ang muling nabuhay na Jesus. So narito ang realidad ng muling pagkabuhay. At ito ay hindi isang bagay na likhang isip lamang. As we have said, ito ay isang tunay na ang kanilang layunin ay i-discredit ang resurrection. Pero as they studied the evidence, they arrived believing the resurrection.
They arrive believing the gospel. Let me just give na investigador. Isa siyang dekoradong investigador. Nakatanggap siya ng mga awards, mga cold case, mga 10 years ng mga kaso ay nagagawa niyang resolbahin. He's very outstanding in his ability na bilang isang detective. At ibinaling niya ang kanyang atensyon at ginamit niya yung kanyang abilidad upang i-disprove ang resurrection. Guess what? Si James Wallace ngayon ay isang Christian apologetic. Tagapagtanggol ng pananampalatayang Kristiyano. Sapagkat nung sinuri niya ang mga ebidensya, nasumpungan niya, totoo. In-apply niya yung mga kasanayan niya, in-apply niya yung mga kaparaanan para mapagtanto ano ba ang totoong nangyari. At in-apply niya ito sa mga ebidensyang meron sa salita ng Diyos. Nakita niya na totoo. Isa sa mga pinunto niya ay hindi po pwede na higit 500 saksi ay magsabi ng hindi totoo. Nakita talaga nila ang nabuhay na muling si Jesus. Isang pamilyar sigurong pangalan ay si Josh McDowell. Si Josh McDowell ay isang atheist. At siya ay sa kanyang kabataan, hindi siya naniniwala sa Diyos, hindi siya naniniwala kay Kristo, at ginawa niyang misyon, maaga pa lang sa kanyang buhay, ay ginawa niya ng misyon sa kanyang buhay na i-disprove si Kristo, i-disprove ang resurrection. Where, sa kanyang pag-aaral at sa kanyang pagsasaliksik, si Josh McDowell ay nakumbinsi na tunay nga si Kristo at tunay nga ang muling pagkabuhay. At ngayon, sa biyaya ng Diyos, siya ay isang tunay ngang mananampalataya at tagapagtanggol ng pananampalatayang Kristiyano. Ang libro na kanyang sanang sisimulan para panggapi sa Kristyanismo ay nagtapos bilang tagapagtanggol ng pananampalatayang Kristiyano. Isa pa na maaaring na-encounter niya na ang pangalan na yung lalaki nagngangalang si Lee Strobel. Si Lee Strobel ay isang mamamahayag. Isa siyang investigative journalist. Nahandun yung kahusayan niya sa pag-iimbestiga at ang layunin niya para maidathala yung kung ano ang totoong nangyari. At again, in-apply niya ang kanyang kakayahan para mag-imbestiga, para siyasatin ang patungkol kay Kristo. At siya ay dumating sa kalagayan ng hatol, ito ay katotohanan. Totoo si Kristo. Totoo ang muling pagkabuhay. Again, we believe that because our logic was satisfied, walang sapat na ebidensya na maaaring ipakita sa isang tao para siya ay manampalataya. At lahat ng lalaking ito na nagsimula para labanan ang pananampalatayang Kristiyano, hindi yung mga ebidensya ang nagbukas ng kanilang puso, walang iba kung hindi ang Diyos. Pero ang punto kaya natin sinaysay ang mga pangalang ito ay ang mga tao na nagsumikap sirain ang Kristyanismo. Sa kanilang mga pag-iimbestiga, nakita nila ang ebidensya, ang kabaligtaran pala ang katotohanan. Totoo si Kristo at totoo ang muling pagkabuhay. Anong punto? If the resurrection of Christ be a reality, then the future resurrection of every believer is also a reality. So yun yung isang unang realidad. The reality of the resurrections. Christ's resurrection is true. And because Christ's resurrection is true, the believer's future resurrection is also true. Ang sabi sa verse 20, 1 Corinthians chapter 15, balikan po natin. Ang sabi ni Pablo, "But now is Christ risen from the dead and became what? The first fruits of them that slept." In kontra sa nakakalungkot na kaisipan na kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, nandito ang dakilang katotohanan na siya ay muling nabuhay. At ang sabi ni Pablo, dahil siya ay muling nabuhay, ang sabi ng salita ng Diyos, siya ang naging first fruit ng mga natutulog.
Hindi yung mga natutulog sa church, kundi, again, this is euphemism na mga namatay na. At ang context nito ay mga namatay na kay Kristo. Siya daw ang pangunang bunga ng mga namatay na. He is the first fruit of the resurrection. Now, itong salitang first fruits ay pamilyar sa marami at merong maling katuruan ng paggamit dito at hindi tama ang kanilang pagkaunawa. Ang first fruits ay masusumpungan natin sa lumang tipan na kung saan isa ito sa mga inaaalay sa templo ng Panginoon. Ito ang unang gapas. Sa panahon na agrikultura ang pangunahing buhay ng mga tao, ang anuman lawak ng bukid mo, kukuha ka, gagapas, yun ang first fruit at yun ang iaalay sa Panginoon. Hindi yun yung unang ani ng buong taon. Walang matitira sa kanila. At lalong hindi ito unang sweldo ng buong taon. Wala itong koneksyon sa bagong tipan. Pero ginamit dito ni Apostol Pablo ang idea. Ang unang gagapasin ay first fruit. Tapos susunod yung full harvest. Nakuha niyo? Kaya nga first siya yung una. Tapos susunod yung full harvest. At ang sabi ng salita ng Diyos, si Jesus daw ang first fruit ng mga natutulog, ng mga patay. He is the first fruit. And therefore, kumbaga, siya yung first installment and then the full harvest will follow. Ang punto'y ito, Jesus' resurrection guarantees the resurrection of those who died in Him. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay panguna lamang at sinisiguradong susunod ang muling pagkabuhay ng lahat ng mga nakay Kristo Jesus. Tuloy natin sa verse 41, ang sabi ni Pablo ay ito, "For since by man came death, by man came also resurrection of the dead." Merong dalawang man na tinutukoy dito. Una is the first man, Adam, na kung saan bilang representante ng buong sanlilikhaw, representante ng lahat ng mga tao, siya ay nahulog sa kasalanan at dahil sa kanya pumasok ang kamatayan, kaya nga lahat ay namamatay dahil ang lahat ay nagkasala. And that man sa pangalawa is the second man, the second Adam, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. At sa pamamagitan naman niya ay pumasok ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Sabi sa Romans chapter 5 verse 12, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, so that pass upon all men, for all have sinned. So lahat tayo bilang anak ni Adan ay apektado ng kasalanan. Pero hindi doon natatapos ang istorya, sapagkat kung tayo ay na kay Kristo at mananampalataya ni Kristo, ang sabi ng salita ng Panginoon sa verse 17, Romans 5, for if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Tayo ay merong buhay kay Kristo Jesus. Punta natin sa 1 Corinthians ulit. Balik tayo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 22. Anong sabi ho ni Apostol Pablo? 1 Corinthians 15:22. For as in Adam all died, even so in Christ shall all be made alive. Paliwanag ko lang ho sandali yung salitang all. In Adam, all died. Kay Adan, namatay lahat. Sino yung lahat? Lahat ng nakay Adan. Lahat ng nire-represent ni Adan. Sino yun? Ang lahat ng tao. Pero ang sabi sa verse 22, napakaganda. Ang sabi, but also in Christ shall all be made alive. Now, hindi itong all na universalism na lahat ay maliligtas. Kundi sino itong all, kung paano yung all na nakay Adan, ito rin lahat ng all na ito, lahat ng nakay Kristo. Christ as our representative. Siya ang representante ng lahat ng mga pinili ng Panginoon. All shall live. Lahat ng mga nakay Kristo Jesus. Sa verse 23, ang sabi ni Apostol Pablo, if therefore, in verse number 1 Corinthians 15, verse 23,
But every man in his own order, Christ the first fruit, afterward they that are what? Christ. Let's go. Si Jesus ang una ng muling pagkabuhay at lahat ng na kay Kristo Jesus ay muling mabubuhay din. Again, liwanagin natin. They that are Christ. Apostrophe S. Sa mga mahilig sa grammar, ano ibig sabihin ng apostrophe S? Possessive. Ang ating church, ang pangalan ay Jesus Christ, apostrophe S. Baptist Church. Itong church na ito ay kay Kristo. Ang sabi ni Pablo, ang lahat ng na kay Kristo, ang lahat ng kay Kristo, sila ang may pag-asa ng muling pagkabuhay. So let me ask the question as we have asked kanina, are you in Christ? Pinag-uusapan natin ang muling pagkabuhay at kaakibat nito dahil tunay na muling nabuhay si Jesus, tunay din na may pag-asa ng muling pagkabuhay ang mga Kristiyano na kay Kristo Jesus. So let me ask the question, are you in Christ? I'm not asking if you're in a religion. Maraming tao ay in a religion but not in Christ. I'm not asking if you're in a ministry. Maraming in a ministry but not in Christ. Ang may mga pag-asa lamang ng tunay na muling pagkabuhay, buhay na walang hanggan, totoong kaligtasan ay lahat ng mga nakay Kristo. So anong punto? Dahil si Jesus ay muling nabuhay at totoo ang kanyang muling pagkabuhay, ang pag-asa din ng muling pagkabuhay ng mga nakay Kristo ay isang totoo ding pag-asa. Let me ask naman o challenge the believers, let us meditate upon this truth. Yes, ang madalas na didiinan, ang kaluluwa ay pupunta sa langit. Ang kaluluwa ay pupunta sa langit at hindi natin tinatawaran yun. At sabi ni Pablo, to be absent from the body is to be present with the Lord. Pero hindi doon natatapos ang pag-asa natin. Salamat sa Diyos na kanyang tayo tinubos, hindi lamang ang kanyang ating verse eksakto nagsasabing kumakain ang mga nasa langit. Pero meron tayong katawan. At si Jesus, nung siya'y muling nabuhay, kinatagpo ang mga alagad sa tabing dagat. Anong ginawa niya? Nag-ihaw ng isda. At kumain. Ano ibig sabihin? Meron tayong katawan at meron tayong pakiramdam. Hindi tayo yung pinintang kaisipan na parang nasa langit na lulutang-lutang ka lang na espiritu doon. Meron tayong katawan na ibibigay ng Panginoon. Nabubuhaying muli. At napakagandang pag-asa na sinabi ng salita ng Diyos, yung may kasiraan ay papalitan ng walang kasiraan at yung may kamatayan ay papalitan ng walang kamatayan. So, the importance of the resurrection. Number 2, the reality of the resurrections. Because Christ's resurrection is a reality, then our future resurrection is also a reality. And number 3, dito tayo matatapos, the hope of our resurrection. Or the motivation of our resurrection. Dahil tunay na tayo ay muling mabubuhay at nakatingin tayo sa pag-asang ito, ang sabi ng salita ng Panginoon, punta tayo sa 1 Corinthians chapter 15, verse number 51. Ang sabi ni Apostol Pablo ito, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep. Again, paulit-ulit sa 1 Corinthians 15, sleep is a euphemism, meaning death. Hindi tayo lahat ay mamamatay. May mga Kristiyanong hindi makakaranas ng kamatayan. Pero ito ang katotohanan, lahat ay mababago. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Lahat ng mga nakay Kristo, lahat ng mga mananampalataya, there will be a change. Ano itong pagbabagong ito? Verse 52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, or the trumpet shall sound, and the dead shall rise incorruptible, and we shall be changed. Death
is swallowed up in victory. Ang kamatayan ay nilamon ng pagtatagumpay. All over history, lagi ang pagiging talo ay pag namatay. Sa mga pinikulang pinanonood natin, tama? Ayaw natin ng pinikulang namamatay ang bida. Bakit? Dahil pag namatay, ang dating lagi ay talo. Sayang. Pangit. Pero narito sa pananampalatayang Kristiyano, nakaangkla sa katotohanan na muling nabuhay si Kristo. At dahil muling nabuhay si Kristo, ang mga na kay Kristo ay muling nabubuhay at bibigyan ng isang katawan na walang kamatayan, at ang kamatayan ay lalaymunin ng pagtatagumpay. Ang pinakamakapangyarihan, ang pinakamayaman, ang pinakamatalino ay hindi nagtagumpay laban sa kamatayan. Pero ang Kristiyano ay may pagtatagumpay laban sa kamatayan. Anong sabi? Verse 55, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? pinersonify ni Apostol Pablo ang kamatayan na para bang kinausap niya mukhaan, eye to eye. O death, nasan na? Nasaan na ang iyong tibo? O kaolibingan, nasaan na ang iyong lakas? Nasaan na ang iyong pagtatagumpay? Maraming mga taong kilala, sikat at makapangyarihan, matalino kaysa sa iba, pero tinalo ng libingan. Pero sa pananampalatayang Kristiyano, may pagtatagumpay laban dito. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Verse 57, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Saan ulit dumating? Saan ulit umuwi? Nasaan nanggagaling ang pagtatagumpay? Na kay Kristo Jesus. Again, let me add ang napakahalagang katotohanan ito. If you are not in Christ, you have no victory over death. Kung wala ka kay Kristo, wala kang pagtatagumpay sa kasalanan. Kung wala ka kay Kristo, wala kang pagtatagumpay sa kamatayan. Kung wala ka kay Kristo, ikaw ay mamamatay at ikaw ay pupunta sa impyerno, ikaw ay bubuhayin muli para ibulid muli sa ikalawang kamatayan. Ang naghihintay sa iyo ay pagdurusa kung wala ka kay Kristo. Pero lahat sa atin na kay Kristo Jesus ay merong tiyak na pag-asa. At dahil ito ang ating pag-asa, ito rin ang ating motibasyon. Hindi lamang ito isang kaisipan na meron ng mga Kristiyano. Kumbaga, hindi lamang ito isang impormasyon na meron tayo, kundi ito ay isang katotohanan na dapat umepekto sa ating mga buhay. This motivation of the resurrection, verse 58, kung ito ang katotohanan at ito ang ating pag-asa, therefore, that word therefore is a conclusion. In consideration of this, because the resurrection is true, therefore the resurrection of the saints is also true. Ang sabi ng salita ng Panginoon, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Hindi walang kabuluhan. Hindi walang kabuluhan ng pagpapagal sa Diyos. Hindi walang kabuluhan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi walang kabuluhan ng paglilingkod sa Panginoon. Hindi walang kabuluhan ng pag-aalay ng buhay sa Kanya. Hindi walang kabuluhan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo sa iba. Hindi walang kabuluhan ng ating pagsusumikap upang ang Ebanghelyo ay madala sa iba pang mga lugar. Hindi walang kabuluhan ng pagsuporta sa mga mangangaral, sa mga misyonaryo. Hindi walang kabuluhan ng pananampalatayang Kristiyano. Therefore, let us be steadfast. Ibig sabihin ng steadfast ay huwag kang makikilos, huwag kang maalis, unmovable. Hindi ka, yung steadfast ay huwag kang pupunta sa ibang lugar. Unmovable, huwag ka naman mahahatak, paalis dun sa iyong lugar.
Huwag mo hayaan na yung ibang bagay ay tumukso sa iyo para iwanan mo ang pananampalataya, at huwag mo ding hayaan ang anumang puwersa na tumulak sa iyo para iwanan ang paglilingkod sa Panginoon. Bagkus, ang sabi ni Pablo, we must be always abounding. Hindi ko maalala yung Greek word dito, pero ang ibig sabihin ito, to superabound. Na hindi lang basta puno. Nakakita na kayo ng drum na pinuno? Tapos hindi pinatay yung gripo, ano nangyayari? Nag-overflow. Yun yung larawan nito. Let us be always abounding. Let us overflow in the work of the Lord. At lahat ng ito ay nakatungtong sa realidad dahil si Jesus ay muling nabuhay. Why? Because we know that our labor is not in vain. Bakit natin natitiyak na hindi walang kabuluhan? Dahil natitiyak natin na muling nabuhay si Jesus. At natitiyak natin sa ating mga Kristiyano ay may naghihintay na muling pagkabuhay. Ang lahat ng ito ay mapaparam. Ang lahat ng ito ay mawawala. Ang lahat na pinag-uubusan ng buhay ng mga tao sa mundo ay pawang magiging abo at iiwanan lamang. Katanyagan, kayamanan, again, hindi ko sinasabing walang gamit ang mga bagay na ito. Pwede itong gamitin at dapat gamitin para sa kalwalhatian ng Panginoon. Pero para mabuhay sa mga bagay na ito, yun ang sayang. Yun ang mawawala. Pero para mabuhay para sa Panginoon at gamitin ang lahat ng meron tayo para sa Kanyang kalwalhatian at paglilingkod sa Kanya, ito ang hindi walang kabuluhan. Ito ay isang bagay na kailangan nating panatilihan at kailangan nating sumagana sapagkat nalalaman natin na tunay ang ating pag-asa. Bakit po? Walang laman yung libingan. Bakit po? Dahil tunay siyang namatay para sa ating mga kasalanan. At tunay siya'y nabuhay muli. Kaya tayo ay may kaligtasan at merong buhay at malinaw na pag-asa. Yun ay kung ikaw ay na kay Kristo. Again, let me ask the question, are you in Christ? Are you in Christ? Kung wala pa, ba't hindi mo siya sampalatayanan ngayon? Ba't di ka magsisi ng iyong kasalanan ngayon at sampalatayanan siya na namatay sa krus para sa iyong mga kasalanan at muling nabuhay? At dun mo iangkla, dun ka tumindig, dun ka tumayo. Yun ang iyong asahan, kaya ka magiging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Walang iba kung hindi si Kristo. At sa atin na mga mananampalataya, ang hamon ay pareho pa rin. Huwag tayong patinag, huwag tayong paalis, lalo tayong sumagana sa paglilingkod at sa gawain ng Panginoon sapagkat hindi walang kapuluhan ang pananampalataya natin sa Kanya. Let's pray. O aming Amang Diyos, salamat po sa paalala mo. O nawang ang pag-alaala namin ng iyong muling pagkabuhay ay hindi maging isang kaganapan lamang na bukas ay malilimutan na. Nawa ang katotohanan ito ay patuloy mong itatak sa aming mga puso't kaisipan. Patuloy mong paalala sa amin. Ay ito ang patuloy na maging dakilang motibasyon namin para patuloy na magtapat sa iyo. Sa gitna ng mga pinagdadaanan, oo, sa gitna ng pandemyang ito, andun ang takot sa karamdaman, andun ang takot sa kamatayan, pero Panginoon, kaming mga mananampalataya ay may pagtatagumpay dito. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami na tignan ng mga bagay-bagay sa aming buhay. Mula sa katotohanan na aming nakita sa iyong salita. Tulungan mo kaming lumakad, not by sight, but by faith. And we know by faith na nabuhay muli si Jesus. And we know by faith na kami ay muling mabubuhay. And we know by faith na hinihintay namin ang isang araw na babalik si Kristo at bibigyan niya kami ng bagong katawan. And we know na meron kaming pagtatagumpay sa kamatayan. Panginoon,
Nawa gamitin mo ang mga katotohanan ito sa amin upang patuloy kaming hamunin, upang patuloy kaming baguhin. Nawa ang mga katotohanan ito ang magdikta ng aming direksyon, ng aming mga desisyon, ng aming mga pag-i-invest sa aming buhay. Tulungan mo kami na huwag matinag, huwag magapi, huwag malayo, at huwag huminto sa paglilingkod sa iyo. At Panginoon, naming hinihiling, kung meron man po sa aming kalagitnaan at oo, maging sa aming mga mahal sa buhay, na wala pa kay Kristo, na wala pa sa kanila ang pag-asang ito. O Panginoon, tulungan mo kami at gamitin mo kami upang ang pag-asa ng Ebanghelyo ay maihatid sa kanila. Panginoon, Ikaw lamang ang makapagbubukas ng puso. Alam mo po ang bigat ng puso ng iyong mga anak para sa aming mga mahal sa buhay na wala pa sa pananampalataya sa iyo. O Panginoon, kita mo ang bawat luha ng mga magulang na patuloy na inilalapit sa iyo ang kanilang mga anak na wala pa sa pananampalataya sa iyo. O Panginoon, maawa ka po. Lingapin mo. Maging mabiyaya ka po. Iligtas mo po. Sangayon sa iyong banal na kalooban. Sa pangalan ni Kristo Jesus, lahat nito ay aming hinihiling. Ikaw po nawa ang mag-ingat at patuloy na magpala at gumamit sa amin. Dalangin natin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Muli mga kapatid, maraming salamat sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kapatiran na tumunghay sa ating live stream. Muli po, Happy Resurrection Sunday. Paalala ko po, hindi lamang ho tuwing Abril, inaalaala ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sana patuloy tayo magkasama-sama tuwing unang araw ng linggo upang luwalhatiin, pasalamatan, alalahanin at ipagdiwang katotohanan na siya ay muling nabuhay. Nawa ang katotohanan ito ay patuloy na magtulak sa atin na huwag makilos, huwag maalis at patuloy na maglingkod sa Diyos na ating nalalaman na hindi walang kabuluhan ang ating paglilingkod sa Kanya. At ngayon mga kapatid, nawa ang biyaya ng ating Panginoong Jesus, ang pagmamahal ng Diyos at pakikipisan ng Santo Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Ano man ang ating gagawin, gawin natin para sa Kanyang kapurihan at patuloy tayong magpagamit sa Diyos bilang instrumento ng katwiran. God bless po. We are dismissed.